Ngayon naman ay dumako tayo sa moving in different speed. Pero bago yon, ano nga ba ang movement o kilos? Ang movement o kilos ay natural na nagaganap sa tao base sa kanyang intensyon o motibo. Ang movement ay may tatlong katangian. Una na rito ay ang oras o time. Ito ay maaaring magkaiba ayon sa kanyang bilis. May mga kilos na sadyang mabilis at may mga kilos naman na mabagal. Ang ikalawa naman ay ang tinatawag na lakas o force. Ang pagkilos ay maaaring maging magaan o light movement at mabigat o heavy movement. Kapag sinabi nating mabigat, ito ang pagkilos na mahirap gawin o kinakailangan ng pagsusumikap. Samantalang, ang magaan naman, ito yung mga kilos na ginagawa lamang sa madaling paraan. Ang bilis o bagal ng pagkilos ay may uugnay din sa gaan o bigat ng ginagawa ng isang tao. Mabilis ang pagkilos kapag magaan ang dala nitong bagay, at nagiging mabagal naman kapag mabigat ang daladala. Ang ikatlong katangian ng kilos ay ang daloy o flow, kung saan ang pagkilos ay maaaring di malaya o bound flow at malaya o free flow. Tinatawag na malaya ang pagkilos kapag maluwag ang espasyo. Ito ay patuloy na pagkilos na hindi nahahadlangan ang bawat paggalaw. Samantalang ang di malayang pagkilos naman ay nasa masikip na espasyo at limitado lang ang paggalaw. Ito rin yung paggalaw na may paghinto bago isagawa ang kasunod na kilos. Ngayon naman ay dumako tayo sa understanding movement. Ano nga ba ang kilos locomotor? Ang kilos locomotor ay ang mga kilos na umaalis sa pwesto o kinakatayuan. Ang unang halimbawa rito ay ang paglalakad o walking. Ito ang pinakakaraniwang kilos locomotor. Ito ay ang salitang paghakbang ng dalawang paa. Ang paglalakad ay naisasagawa sa iba't ibang direksyon. Maaaring pasulong, paikot at paurong. Ang pangalawa naman ay ang pagtakbo o running. Ito ay nagpapakita ng bilis ng paghakbang ng dalawang paa. Ang ikatlong halimbawa ay ang paglundag o jumping. Ito ay ang pag-angat ng dalawang paa mula sa sahig ng sabay at pagbabali ng sabay. Ito ay maaaring gawin sa isang lugar ng pasulong, paurong, pakanan o pakaliwa. Ang pang-apat ay ang pagkandirit o hopping. Ito ay isang paraan ng paglundag na nangangailangan ng lakas at balanse. Ito ay isinasagawa gamit ang isang paa lamang, maaaring kanan o kaliwa, habang ang isang paa ay nananatiling nakabaluktot sa likuran. Ang ikalima naman ay ang pag-iskape o galloping. Ito ay kombinasyon ng mga kilos. Ang kanang paa ay itinatapak at mabilis na pinapalitan ng kaliwang paa. At ang panghuli ay ang pag-igpaw o leaping. Ito ay ginagamitan ng dalawang paa na kung saan umaangat ang katawan na gamit ang isang paa at lalapag o bababa ang katawan gamit ang kabilang paa. At ang panghuli nating tatalakayin ay ang 4 levels of physical pyramid. Ang physical pyramid activity ay makatutulong upang mas maging aktibo. Ito ay nahahati sa 4 na level, kung saan ang bawat level ay tumutukoy sa nire-rekomenda na dalas ng paggawa ng iba't ibang gawaing pisikal. Ang level 1 ay ang mga ginagawa sa pang-araw-araw. Kahit simpleng gawain lang ito ay nakatutulong pa rin sa kalusugan. Halimbawa na rito ay ang paglalakad at pag-akyat ng hagdan. Ang pangalawang level naman ay binubuo ng mga gawain na katutulong sa pagpapataas ng tibok ng puso. Halimbawa na rito ay ang swimming at ang biking. Ang ikatlong level naman ay nakatutulong din sa puso, ngunit mas nagbibigay ito ng focus sa pagkondisyon ng iyong mga kalamnan. Ang halimbawa rito ay ang stretching at yoga.
Ang gawaing nasa tuktok naman o level 4 ay ang mga gawaing hindi nire-rekomenda na gawin ng madalas, kagaya na lang ng panonood ng TV.